wala nang babala sa lugar. Pero meron din namang dumipensa sa driver dahil sa pagyurak na ng iba sa kanyang pagkatao. Nakatutok si Mari Zumali. Nitong Martes sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan, nakuna ng GMA News ang sasakyang ito na sumuong at lumutang sa malalim na baha sa may Mother Ignacia sa Quezon City. Ayon sa driver, wala raw kasing warning na malalim na pala ang baha, kaya siya nalagay sa ganong peligrosong sitwasyon. Matapos mapanood umulan ang mga komento sa Twitter, binatikos ang nagmaneho ng kotse at ininsulto dahil sa kanyang paninisi. Sa dami ng post, nakasama pa nga siya sa top 10 trending topic ng mga pinaka-pinag-uusapan sa Twitter sa buong mundo. Meron pang gumawa ng mga Facebook fanpage kung saan ginawang katatawanan ang nangyari sa kanya. Pero sa gitna ng tila pagkuyog sa driver, merong mga dumepensa sa kanya. May humihinging itigil ang pambubuli sa kanya, umiintindi sa kanyang pinagdaanan, at lahat naman daw ay nagkakamali. Sa Facebook post ni dating UP College of Law Dean at ngayon Government Peace Panel Chair Marvic Leonen, sinabi niya bagamat na aliw ang ilan sa pagkakamali at kamalasan ng ibang tao, hindi raw ito nagbibigay ng lisensya o karapatan para yurakan ang kanyang buong pagkatao. Sa panig ng GMA News, naniniwala kaming nabiktima na ang driver ng baha at kakulangan ng warning at hindi na siya dapat maging biktima muli. Marami sa atin ang maaaring dumanas ng dinanas niya kaya hinihimok namin ang publiko na sana'y itigil na ang pang-iinsulto sa kanya. Ang aming news report ay ginawa upang kapulutan ng leksyon ng mga motorista at nalulungkot kaming ito ay nagamit upang pagtawanan ng isang tao. Ayon sa isang motoring expert na si Neil Reyes, hindi talaga madaling matukoy kung gaano kalalim ang baha maliban na lang kung may mauunang sasakyang susuong dito. Kaya sa lahat ng pagkakataon, kailangan maging maingat at makiramdam muna. Kaya payo niya, gawing guide yung tire, at least hanggang doon lang yung tubig sa gitna ng tire na yun. So kakayanin siya. Isama na rin natin mag first gear ka na, no, para may power nga. Kung manual transmission, kung automatic, it's drive 1. Tapos hanggat maaari hindi ka dapat hihinto sa gitna ng flood, kasi pag dinadaanan mo na ang kalsadang may tubig, nahahawi yan. Hindi lang kasi kotse ang malalagay sa peligro, kundi lalong higit ang tao sa loob nito. Kung sinuong mo sa kotse, kadalasan pag yan, ang mga kotse ngayon ay may mga ECM na, yung Electronic Control Module, pag yun na nabasa, talagang malaking gastos yan para sa owner ng sasakyan. Ngayon, sa peligro naman, para doon sa may-ari na nagmamaneho at na-trap ka doon sa tubig, pwede hindi ka makalabas agad, pwede kang malunod. Pero hanggat maaari raw, basta may baha, mababaw man o malalim, huwag na lang suungin at maghanap na lang ng ibang ruta. Ayon naman sa MMDA at Quezon City Traffic Police, dapat naglalagay ng sign sa mga lugar na madalas bahain. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Isang overseas Filipino worker ang pinagmalupitan umano ng kanyang